Naku, inabutan na rin ang panggabing rush hour ang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Kamustahin muli natin ang lagay ng trapiko, lalo't apektado ang parehong northbound at southbound lane. Nakatutok doon live. Si Rafi Tima. Rafi? Mel, pa isa-isa pa rin yung nakakadaan dito sa may southbound lane ng EDSA katapat nitong People Power Monument. Bagamat inadjust na ng MMDA itong concrete barrier para lumuwag yung dadaanan ng mga sasakyan patungo sa direksyon ng Ortigas at ng Makati. Itong kawalan ng abiso sa isinasagawang kilos protesta ay nagdulot nga ng matinding traffic dito sa lugar. Mula rush hour kaninang umaga, wala na halos galawan ng trapiko sa north at southbound lane ng EDSA dahil sa pag-okupa ng mga nagrarally sa mismong kalsada. Sa isang punto, maging ang mga gamit ng bus ng mga ralista iniharang sa northbound lane ng EDSA kaya pansamantalang hindi na talaga ito madaanan. Ang southbound lane naman ng EDSA na karaniwan ay bukas kahit may malaking pagkilos sa People Power Monument. Hinarangan din ng mga nagrarally kaya maging dito nagsikip ang daloy ng trapiko. Ayon sa Quezon City LGU, gayong walang koordinasyon ng mga organizers ng rally, mahirap daw hindi isipin na kasama sa kilos protesta ang pagdisrupt sa daloy ng trapiko. Ayokong maging malisyoso, ayokong isipin na deliberate, pero yung mga sasakyan nila going to PPM, doon nila ipinarada nakaharang sa gitna. Sa bigat ng daloy ng mga sasakyan, maging mga motorsiklo na kadalasang mabilis lumusot kapag matindi ang traffic, na perwisyo din daw ang biyahe. Sobrang traffic ba? Traffic. Ilang oras kayo na inabot? 3. 3 oras? Galing doon, sa taas, sa mga North EDSA. Pero may ilan namang okay lang daw matraffic dahil may pinaglalaban naman ang mga nagrarally. Gaano katindi ang abala sa inyo? Okay lang po. Ayos Kasi, lang basta sa bansa natin para sa Pilipinas. Pagdating ng hapon, umabot na sa Monte de Piedad ang haba ng halos hindi gumagalaw na trapiko sa southbound lane ng EDSA hanggang sa Connecticut kung saan naging one-way na lang ang kalsada. Sa northbound lane naman, umabot na sa J. Vargas ang tukod ng trapiko hanggang sa bahagi ng White Plains. Halos wala na kasing makadaan kahit sa busway ng northbound lane. Dahil naman sa matinding traffic, kahit ang kalsadang ito malapit sa Campo Crame, isinarapan samantala dahil sa aksidente. Kaya pansamantala, sinarado muna namin to habang hindi pa naayos yung banggaan nangyari sa loob. Nagmamadali yung mga tao? Yes po, dahil nalilate sila sa trabaho nila. Ayon sa MMDA, posibleng umiwas na ang karamihan sa mga motorista kaya hindi na humaba pa ang trapiko sa magkabilang panig ng EDSA. Mel, bagamat aprobado nga ng Quezon City LGU yung rally ng INC dito bukas, ay nagabiso pa rin ang mga otoridad na iwasan ang lugar na ito dahil posibleng ganito pa rin yung magiging traffic dito bukas. At gayong meron ng koordinasyon ang Quezon City LGU at ang mga rally organizers ay posibleng bukas ay maging maluwag na ang daloy ng mga sasakyan dito dahil posibleng tanggalin na yung mga sasakyan na nakaharang dito at madaanan na ng mga sasakyan kahit ay sinasagawa pa rin yung kilos protesta. Yan ang latest mula dito sa EDSA. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.